Nakakagulat na balita mula sa Malacanang. Nakatakdang arestuhin ng mga otoridad ang mag-asawa na si Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Liza Max matapos aprobahan ng Korte Suprema ang mga warrant of arrest laban sa kanila. Ang nasabing kautusan ay kaugnay ng balawakang aligasyon ng katiwalian, pagnanakaw sa pondo ng bayan at umano'y pagsasabwatan sa mga iligal na gawain. Ayon sa ulat, isang task force na binuo ng men in uniform ang inatasang ipatupad ang kautusan. Ayon sa napagsalita ng AFP, kami ay handa na at nakatutok upang tiyakin ang mapayapa at mabilis na pagpapatupad ng batas laban sa sinumang lalabag kahit pa ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Samantala, nagbayag ng galit ang ilang mga taga-suporta ng Pangulo at nagtipon sa harap ng Malacanang upang ipakita ang kanilang suporta. Ngunit para sa mga kritiko, ito na ang tamang panahon upang bigyang hustisya ang mga Pilipinong nabiktima ng umunoy katiwalian ng pamilya ng diktador. Patuloy na pinangangambahan ang posibleng eleksyon ng tensyon sa Malacanang habang binabantayan ng publiko ang bawat galaw ng militar. Habang nagkakaisa ang naman ng mga men in uniform sa kanilang misyon, nananatiling bukas ang tanong, magiging maayos kaya ang proseso ng pag-aresto o magdudulot ito ng mas malalim na krisis sa politika ng bansa? At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. That's why we have to correct it. Diyan papasok si Doktora Tak, Mary Angela Tak. If she can help us or she can guide us, ano, do things na properly because the problem is yung culture na culture. Yung culture of corruption, yung culture of deception, culture of siraan, di ba? Culture of, yung political culture, yung climate natin, pamilya, babangayan at the expense of the Filipino people. Buti nga itong Duterte, no? Itong Duterte, tahimik Tahimik lang. Pinisaan ang pinisaan nito, putang ng mga walang yan to. Matapos yung pakinabangan, pinisaan ninyo. Sinasabi ko na sa inyo nung palang unang-unang SMNI interview ko. Ay, sorry nga pala, yung tumatawag Tulog pa ako kanina, sorry. Naka-off yung ringer ko. Ang dami tumatawag sa akin, sorry. Hindi ko na sagot kayo. Sorry, hindi ko kayo nasagot. Tapos hindi naman chicks yung tumatawag. Kung chicks yung tumawag, nagising ako. Joke. So, ang doon, hanggang di natin na kokorek yung kultura natin, hanggang di natin na eradicate yung corruption, wala mangyayari sa atin. Wala, malat pa rin ako wala mangyayari. So, ang usapan dito yung issues. Ngayon, yung kabilang panig, naglalabas ng issues. Ang pinalalabas yung Duterte. At may mga military pa nang lalabas noon ng ganong. Nakakahiya kayo. No? Kasi parang, ano yan? Bakit ganon ang intindi ninyo? Pero hindi ko na kayo hindi ko na kayo makokorek. Kung yan ang gusto ninyo, sige, so be it. No? Mag-anuhan na lang tayo. Panindigan na lang ninyo kung ano yung paniniwala ninyo. Kasi dadating tayo sa punto na yun Wala nang maraming usapan. Wala nang maraming rally. One time, big time. Maglitawan na lang tayo ng baraha. Kung kayo, para sa katotohanan, katwiran, at katarungan, doon kayo. Kung ayaw ninyo doon, you defend whatever you want to defend. Magpatayo na lang tayo. Kasi hindi ito makukuha ng peaceful. Ngayon, naniniwala na makukuha ito ng peaceful transition, sige, nasa inyo yun. Hindi ko kayo pakikialaman. Kasi mahirap, unang-una sinasabi ko yun Intindihin ninyo yung kalaban nyo. Respetuhin ninyo yung kalaban nyo. Both sides. Marcos, Duterte. No? Kawawa ang taong bayan nasa gitna
intindihin nyo kung ano yung mga Duterte. Intindihin ninyo kung ano yung mga Marcos, tsaka si Romualdez at si Lisa, kung kasama siya. Ang ano doon, at yung lahat na nakapaligid sa kanila. Ang pinag-usapan dito, droga, yung plunder, yung pagnanakaw ng mga politiko, abuso nila, CPP, NP, NDF. So kita ninyo yung kalaban, ha? At pati mga oligarko, kasi involved sila eh. So yung kalaban, ang dami nila. Businessmen, big businessmen ng mga walang nga sa Pilipino. Walang inisip kundi magpayaman. Tapos nun yung drug syndicate. Kasi pabor sa kanila na yung presidente, adik. At saka yung ibang member ng cabinet, no? Yung ibang member ng Congress. So, yung CPP, NP, NDF, gustong-gusto nila yan. May alliance na sila. Sila nagko-control. Sila nagsasabi, sila yung matapang, sila yung nagko-contempt. Puta naman yan. Oh. So, tatlo na yon. Eh, yung mga ano pa, yung mga, na sinabi ko, mga politiko. Mga politiko. So, big business, droga, politiko, at saka CPP, NP, NDF. Ang laki ng kalaban. Now, do you think they will leave office? They will give up power peacefully? Sagot niyo yun. Sagutin niyo yun. Kayo mga nagrarally, sagutin niyo. Ako tingin ko hindi. They will use the armed forces and the PNP no matter how they convince AFP and PNP, pera, subsistence sa lawas, nakita yung video sa TikTok. Hello, Gerald, hello Chip, Browner, no? Hello Chip. Ito, just like I promised, di ba? Ayan. Kaya na, bakit kinakailangan i-post mo yun? I-post ninyo yun sa TikTok. Bakit nyo nilalagay yung Chief of Staff into a position na parang hindi siya makabalik? Pinoproblema, tarantado pala kayo eh. Ano kala nyo sa kay Browner? Ha? Bayaran? Ano tingin nyo? Kaya kayo mga pro Duterte, no? Huwag niyong pangunahan yung Chief of Staff at saka yung Chief PNP. Ilagay na lang natin na at the right moment, we give them the opportunity either to shine for the Filipino people, to shine in history as part of this incoming main event, or they will go down in history na dun sila sa kabila. Ganun lang kasimple yan. Because within the organization, meron niyang tinatawag na dynamics, no? Dynamics of the organization. You have a Chief of Staff, you have a Chief PNP, na pagka kumampi yung dalawa sa taong bayan na nag-proclaim na we are taking charge, susunod ba kayo o hindi? Ngayon, ang tanong, sino yung magpo-proclaim? Meron bang credible enough na mag-proclaim na walang kulay? Ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Ako meron lang ako. Ayoko. Meron ba diyang malakas ang loob na credible enough na matapang na alam yung ginagawa? Wala akong nakikita eh. Meron ba? O, meron ba? Comment kayo kung sino. Meron? Kasi ipapasa ko sa kanya. Ikaw na. Matutulog muna ako. Panonorin ko na muna. Gaganyan lang ako. Pipito lang ako. Yung sino ang sa 119 million Filipinos ang nag-iisip na kaya niya tumayo. Yun yung challenge ko sa inyo eh. Meron ba dyan sa 119 million Filipinos, 115 million Filipinos na kayang tumayo at handa na mamatay or mabuhay, handa ialay lahat, handang isakripisyo lahat for the sake of the Filipino people, na may kredibilidad, no? Na merong nagawa sa bayan, na lumaban para sa taong bayan, na nagserbisyo para sa taong bayan. Meron ba? Sa iyo na. Sa inyo na. I will not
I will not hamper kung anuman ang dedication ninyo sa taong bayan. I will not impede, I will not stop you. Bahala kayo. Be sure lang na yung resolve ninyo nandun. Kaya any Duterte leader, any Duterte leader, tumayo kayo kung gusto nyo. Any general. Kasi I've been receiving mga kwak, no? Na pati sa mista ako, class 83. Merong pang negative sa akin. Pakialam ko sa inyo. Yun ang sagot ko. Sorry, Bok, Sorry, Bok. Sabi ko kasi, kahit i-expel ninyo sa klase ako, kahit expel nyo ako sa klase, yung mga ibang mista hindi nakakaalam ng sinabi ko, no? Nasabi ko na in public. Mista, kahit tanggalin nyo ako sa klase, I don't care. Hindi naman kayo registrar. Hindi naman kayo PMAAA. Member kayo ng klase. You want to remove me from my membership from the class, go ahead, do it. Because it is forever written that I was once upon a cadet. Once upon a member of class 83. Pero yung para ipagpilitan ninyo yung paniniwala nyo versus sa paniniwala ko, mali yun. Di ko naman sinasabing maniwala kayo sa akin eh. Sinasabi ko yung gustong maniwala sa akin, sumunod kayo, sumama kayo. Kung ayaw nyo, wag. Doon kayo sa mali. Kasi ako, sinasabi ko, doon ako sa tama. Kung hindi kayo sa tama, nandun kayo sa mali. You expel me because okay lang sa akin. Ilan tayo sa klase? 192 nung nag-graduate tayo. I don't care kasi you know why? Mamamatay na tayo mga Bok. Mamamatay na tayo. Mga PMR, lahat kayo. Mga sir, mga mista, mga underclass, mga junior, mga parikoy, mga kabalyero, mamamatay na tayo. Isipin ninyo yung edukasyon ninyo galing sa taong bayan. Yung sweldo ninyo galing sa taong... Ako, buti nga ako eh. Sorry, Commander Ronnie, sorry. Nagbablog ako. Ako, simula nung tumigil pa ako eh. Hindi ko obligasyon. Tumigil ako. Wala nga akong pensyon. Akala nung iba na nagbablog, na sinisiraan ako, wala akong kwenta kasi nagpe-pensyon ako sa taong bayan, sa gobyerno, tapos nun, sinisiraan ko yung gobyerno. Gago pala kayo eh. Unang-una, wala akong pensyon sa gobyerno. Wala akong pananagutan, wala akong utang na loob sa taong bayan. Except yung simula nung nagkadete ako hanggang sa umalis ako serbisyo. And that was 1995. 1978 to 1995. Ngayon, sila Commander Bukay at iba kong mga kasama, may pensyon sila. Pero hindi sila natatakot, tanggalan sila ng pensyon. Bakit? Kasi gusto nilang masulit yung pensyon na binibigay sa kanila ng taong bayan. Ewan ko ba bakit iba yung mentalidad ng mga kasama ko sa FGF kumpara sa ibang mga MUP na retired, mga ibang PMAer. Bakit ganun? Na tahimik na yung buhay nyo, tapos na kayo sa serbisyo, ganun lang. Paano kunyari nag-decide bigla ang taong bayan, wala nang pensyon kayo, identified kayo. Kasi lahat ng forward na kumampi sa taong bayan, lahat ng nagpalista doon sa right moment in time. Give me one moment in time. Nagpalista, okay, kasama ako dyan, tumatayo ako para sa taong bayan. Tuloy-tuloy yung pensyon nun. Paano kunyari naging decree? Total, walang pera na eh. Ninakaw na nga, putaragis kayo, ninakaw. Pinapayagan nyo nakaw, wala kayong pakialam eh. Sige kayo tanggap ng pensyon, putang ina. Ako nagagalit wala akong pensyon. Nagagalit ako para sa taong bayan. Tapos sinahayaan nyo, okay lang sa inyo, nakawin ng pera ng taong bayan. Pinipiga ang taong bayan na maraming problema. Tapos hinahayaan lang. Tapos palalabasin pa, ang tarantado, Duterte, at itong mga kriminal sa Congress, sila ang hindi tarantado. Na si Marcos ang magaling na presidente,
Kung ganyan ang gusto nyo, sige lang. Defend him. Defend him to death. To the death. Defend him because hindi ako papayag na malugmok ang Pilipinas ng ganito. We have to stand up at marami kami. Marami kami. Mga retired. Marami nagsisignify sa akin. Hinihintay lang yung hudyat. Hinihintay lang ang hudyat. At walang ano dito. Walang upper class, underclass. Putya na, basta kayo para sa taong bayan. Kampi kayo. Yun lang naman eh. Pick a side. Pick a side. Taong bayan. O doon kayo. Sa mga mali. Hindi na to usapin ng Marcos Duterte. Hindi. Usapan to ng Pilipinas nasa delikado. Narco-communist state. Bangkarote. Putangin na tapos didepensa ninyo yung mali. Gago pala kayo eh. Sorry ha. Kayo mga upper class. Putangin na nyo. Sorry ha. At least namura ko kayo. Tangin na nyo. Baka na nyo. Hayop kayo. Nakakaya kayo upper class. Sana bumaliktad ang mundo. Kayo mawaking eh. Kung kayo ang tama, paano ako magiging mali? Ganun kasimple lang yun. Tama ba yun ninanakawan tayo? Hindi mo ma-explain ginto, hindi mo ma-explain yung PDIC, 117 billion, hindi mo ma-explain yung Marley Fund, 250 billion, hindi mo ma-explain yung PhilHealth, sinoli na ba yung pera o hindi pa? 90 billion, napigil yung yung 29.9 na ipasok yung 70 billion. Oh, 30, 90, 60 billion na ipasok na sa gobyerno. Pinasosoli, na isoli ba? Pinapasoli ng Supreme Court. Sinoli ba? There's no report. Nak ng tokwa yan. Resolution 10. Yung mga tignan niyo yung tawag dito, isa pa, baka makalimutan ko, yung 1.4 billion a day na flood control project. Yung PCSO, no? Ano pa yung mga pondo-pondo? Yung mga insertion, no? Mga walang niya kayo. Talagang pinag-usapan nyo bang gantihan ang Pilipino, paghirapin ang Pilipino at daanin nyo sa ayuda, mga walang niya kayo. And it has to stop. It will stop. Promise, it will stop. It will stop. Kaya ko in-enjoy ko yung Pasko ko. Kaya kayong mga nagko-comment at iba tumatawag-tawag, alam ko na-inspire kayo. Pero huwag nyo naman pangunahan, dapat ngayon na. Kung gusto nyo mauna kayo. Akala nyo ganun kadali-dali lang yun. I have to weigh yung pros and cons. Is it going to be a violent na transition? Or is it going to be a peaceful? Yun yung lawak eh. Peaceful, violent. No? Now, kung maging violent, can we control it or not? So, nandun ako. Malayo yung pag-iisip ko, no? As in, kunyari, yung sinasabi ni Commander Bukay, paano naisip yung Filipino Guerrilla Forces? Well, noon pa lang, nakita parang may gip ako, foresight eh. Naisip ko na magiging problema ng taong bayan na dahil sa pera-pera lang to, ang dating, mukhang pera-pera lang, that was April, So you go back April. Parang ang taong bayan matatakot sa armed forces tsaka sa PNP. At tsaka parang siyempre, kung ako man yung administration, ang gagawin ko, babayaran ko yung mga commander ng AFP tsaka PNP. Para sunod-sunod niya sa akin. And ang pinaka-full demonstration on was paano ginawa ng KOJC na sa KOJC na institution, binayolate na isang institution who is supposed to serve and protect. Di ba? Magkumanda kayong mga nag-participate dun sa KOJC. The moment we proclaim the Filipino, when the Filipino people proclaim, kasama kayo Kaya, to shine in history. No, sabi ko nga, kaya na-create yung Filipino Guerrilla Forces kasi nakikita namin na sino magdedepensa sa Pilipino, kawawa naman kung nagkagulo tayo with China. So, yon. And then, paano natin susupilin yung korupsyon? Kung sakasakalin dumating tayo sa punto na magkaroon tayo ng main event.
Saan tatakbong taong bayan? Filipino Guerrilla Forces. So, yung mga gusto sumali sa grupo namin, sumali lang kayo. Yung nasa OFW, nasa abroad, sumali kayo doon kay Kevin Duldulao. No? Kevin Duldulao sa Facebook. Kayo man nagko-comment na W, i-guide ninyo yung mga kasamahan, sagutin nyo na kung may nakita kayo nagtatanong. At yung mga nasa Pilipinas na gusto sumali sa FGF, i-guide din nyo, pwede ba? Hindi na namin mababasa lahat eh. Yun na lang tulong nyo. Sagutin ninyo kung paano sumali dito. Kung sino ko kontakin, si Commander Reggie at saka yung telephone number niya. And then, kung paano yung sistema, no? At saka ito, hindi yung saling saling pusa o saling for the magpipiknik, hindi. Pagka nag-signify kayo sa Filipino Guerrilla Forces, you are committing yourself, nagbo-volunteer kayo. Volunteer. Walang pera-pera, walang ano-ano. You give, you share a bit of your time, your energy, or a drop of your blood if kailangan, or a pint of it kung kinakailangan. Para sa pamilyang Pilipino, para sa barangay ninyo, depensa ng barangay, para sa bansang Pilipinas. And you're doing it all for God. No, for God and country. So, nandiyan ang Filipino Guerrilla Forces para FGF ang pangalan. Pero kung titingnan niyo yung acronym ng FGF, no? It also means Filipinos going forward. It also means future generations of Filipinos. So, yung ginagawa ng FGF, no? Filipino Guerrilla Forces, it is doing everything for the future generations of Filipinos, FGF. So kung kinakailangan na tumayo, one day, tatayo kami. Huwag niyong pangunahan. Hindi pa ako tumatayo, nakaupo pa nga ako eh. Gusto kong kumain ng fruit salad, gusto kong kumain ng cake, braso de Mercedes, enjoy yung Christmas. Kain ako ng mga pangsakit sa batok, no? Patatim, crispy pata, araw-arawin ko. And then sa takdang oras, ready na ako. Doon ako magde-decide. Bababa ako ng Manila and I will declare. Ganun kasimple. At yung gustong sumali sa akin, yung gustong sumunod sa akin, para sa ikagaganda ng bansa natin, sumali kayo. Walang pilitan. Diba? Kaya, kumbaga sa gladiator, bigay mo na muna lahat. Yung pangangailangan ng gladiator, wala nga chicks eh. Panay tuta eh, panay mga aso eh. Halika. Panay mga aso eh. Ba't ka nanginginig? Panay mga aso. Hindi na virgin to. Hindi na virgin. Taraducci. Si Farah. So, ina-enjoy ko. Kasi, kung kinakailangan na makipagpatayan ako. Ganun lang kasimple, no? So, I'm just going to decide the extent of violence that will be employed. Nandun na ako, Kaya kayong mga Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!